Pag ginawa mo to sa puset, naku, maraming makakain ang inyong pamilya. Tanggalin natin lahat ng ulo, paghiwalayin, tanggalin ang ngipin, at yung pinaka-tiyan nito. At yung ating next step ay kailangan mas maganda ay meron tayong ganitong klaseng chopper para mas mapadali ang ating trabaho. Kung wala kayo nito, okay lang, pwede gumamit ng kutsilyo at takpan na lang ng plastic para hindi tumilamsik. Next, mag-isa tayo dito ng garlic at onion. Para nga pala sa exact measurement ay makikita naman yan sa ating video. At syempre sa mga hindi nakikinig, may mababasa na naman ako, Mama Shirley, pengen naman ng exact ingredients. Again, uulitin ko, nasa video na po. Habang fresh pa yung ating giniling na nilagay na ako dito ng mga pampalasa natin. At kapag nag-white na yung color nito, ilagay na natin yung the rest pang ingredients. Lutuin lang ito at huwag tatakpan kasi yung ating nilagay na ulo ng pusit na dinurog natin kanina, naku, mamaya-maya ay magre-release siya na marami pang liquid. Kaya ang gagawin natin, high heat tayo at kailangan lutuin natin ito hanggang sa ma-absorb yung pinaka-liquid nito. Makinig ha, again, yung niluto natin na giniling ay kailangan lang muna natin itong palamigin. Kapag medyo okay na o katamtaman na yung init or kapag nahahawa kayo na to, pwede nyo na itong ipalaman dito sa ating pusit. Iwasan na ramihan ang palaman dito or huwag siksikin yung giniling dito sa ating pusit. May isa sobra pang giniling dito, kakailanganin natin ito. Again, malagay tayo dito ng oil, gisanahin natin yung ating garlic at onion, then haluin na natin ito. Bay leaves at 70 grams ng tomato paste. Again guys, kailangan natin ito lutuin for a few minutes para matanggal talaga yung pinaka-asim ng tomato paste. Okay, so bakit kailangan natin iwasan na siksikin yung palaman sa ating puset? Kasi kapag niluluto na natin yung ating puset, ay ito ay mag-shrink. Ang kakalabasin nito, mas magiging bulky or medyo siksik talaga yung ating kalalabasan ng relleno. Kaya dapat ay katamtaman lang. Itong recipe na to ay natutunan ko talaga sa lola ko, pero hindi niya sa akin binigay yung exactong measurement. Ilan taon din ako nag-trial and error. Kasi yung ako ay nahihilig na sa pagluluto, ang lola ko that time ay medyo mahina na talaga. Right after natin ilagay yung ating puset, ay luto lang ito for few minutes. Iwasan na ito ay mag-overcook kasi ito ay kukuna. Ngayon, since na ito ay luto na at hindi pa ako masaya sa sauce, tinanggal ko yung ating puset, nalagay pa ako ng isa pang cup ng ketchup at pinakuluan ko ito for another 10 minutes at nilagay ko ulit yung ating puset. At again, niluto ko ito for another 2 minutes. Patayin na natin ng apoy at this is ready to serve. At alam ko na marami na magko-comment, ang tamis naman yan, meron pang lemon lime soda plus ketchup. Ayokong justify yung mga nakikita nyo dito na ketchup plus lemon lime soda. Again, asa sa inyo yan kung gagayahin nyo ito. Itong recipe kasi nito ay hinahanda ng lola ko sa amin at ang dami na naming memories dito sa ulam na ito at ito talaga ay niluluto sa mga bandang Navotas City at Malabon City. Nung bata pa kami magpipinsan, magkakapatid, ito talaga ang paborito naming ulamin.